to honor, bigyan parangal ng ating mga ina. At the same time, ay hamunin ang lahat ng nandito base sa mga katotohanan ng pinahayag sa atin ng Biblia patungkol sa mga ina na pwede rin natin tularan. Kung hindi man tayo ina, ay pwede rin natin itong sundan bilang mga halimbawa sa ating pong mga buhay bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. So I entitled our preaching this afternoon as Motherhood as God intended it to be. Motherhood as God intended it to be. Ano nga ba ang disenyo ng Diyos sa pagiging ina ng tahanan? Sang-ayon sa nakasulat sa Biblia. Dalawang talata po yung pagbabatayan natin ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon. Isa po ay ikalawang Timoteo, ang kabanata ay 1, talatang 5, at ang isa ay tatalon dun sa chapter 3, ang talata ay 14 hanggang 15. So kaya hayaan yung basahin ko mula sa Filipino Standard Version. Ito pong dalawang talata na ito. Ikalawang Timoteo, kabanatang 1, talatang 5. Naaalala ko ang iyong tapat na pananampalataya na unang tinaglay ng iyong lola Loida at ng iyong inang si Eunice. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalataya ito. Ikalawang Timoteo, kabanatang 3, talatang 14 hanggang 15. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga bagay na natutuhan mo at matibay mong pinaniwalaan, yamang kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Mula pa sa iyong pagkabata ay alam mo na ang banal na kasulatan na nagbigay sa iyo ng karunungan upang matutuhan ang kaligtasang makakamit sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Pagpalain ng Panginoon ang pagbasa sa kanyang mga salita. Sa Reformed community, ang madalas na nabibigyan ng pansin o diin na katungkulan sa loob ng tahanan ay yung katungkulan ng mga ama. So, meron yung nagpaparatang sa Reformed Baptist community na masyado tayong masculine. Yung tendency na bigyan ng diin at pansin ang mga kalalakihan higit sa mga kababaihan. Pero hindi po ibig sabihin ito ng Reformed community na katulad natin ay nagbibigyan ng diin sa mga kalalakihan at sa kanilang papel na ginagampanan sa iglesia at sa pamilya, ay hindi po natin itinuturing na mahalaga ang mga ina. O hindi natin sinasabing hindi mahalaga ang ating mga ina, lalo na pagdating sa kanilang katungkulan o kaugnayan sa pamilya at maging sa iglesia. Ako po, personal kong nakita mula ng aking pagkabata hanggang sa edad na ito, kung papaano ang mga ina ay gumawa ng maraming mga dakilang bagay para sa kapakanan ng iglesia at ng mga pamilya higit kaysa sa mga kalalakihan. Okay, so hindi ko na iisa-isahin, pero maraming mga ina ang nagpakita ng halimbawa ng pagiging dakila, hindi lang sa church, kundi sa kanilang mga pamilya, at hindi po sila may kukumpara pagdating sa mga asawa nila o sa mga ama ng tahanan ng iglesia. Ngayon pong hapon ay intensyon kong bigyan ng karangalan ang mga ina na kine-commemorate at ina-appreciate sa buong mundo sa araw na ito by looking at two mothers in the New Testament. At ang kanilang halimbawa ay patunay ng magandang disenyo ng Diyos para sa mga ina tungo sa ikalalaganap ng Ebanghelyo at ng kaharian ng Diyos sa ibabaw ng mundo. So let us all know na pagka binigyan natin ng karangalan ng mga ina, ay binibigyan din natin ng karangalan ng Diyos na nagbigay sa atin ng ating mga ina. So mali po na lagi nating ipilit na ang mga ina ay mga katulong lamang ng kanilang mga asawa sa loob ng pamilya. Baka sila ay mga helpmates lamang ng mga fathers in the family. Kung meron man po na mas higit ang impluensya sa buhay ng mga anak, ako naniniwala mga ina yun. No?
hindi rin natin pwedeng sabihin at malik na sabihin na ang mga ina ay hindi kapakipakinabang sa iglesia katulad ng mga kalalakihan. Dahil ang bagong tipan ay nag-uutos sa atin na manatiling tahimik ang mga babae sa loob ng iglesia pagka ito ay nagkakatipon. Totoo na maaaring sa loob ng iglesia ay dapat manahimik ang mga kababaihan, pero hindi po ibig sabihin ito ay hindi sila pwedeng maging kapakipakinabang sa loob ng iglesia at sa kanilang mga pamilya para magpahayag ng Ebanghelyo. So gusto ko pong i-summarize ang ating pong pag-aaral sa hapon na ito sa ganitong pamamaraan. Ewan ko kung nakikita niya. Mothers may not exercise authority equal with the men at church and families, but their lives can become more powerful instruments in the salvation of the elect. Ulitin ko Mothers may not exercise authority equal with the men at church and families, but their lives can become more powerful instruments in the salvation of the elect. So, huwag natin mamalitin ang role ng mga nanay sa iglesia at sa ating mga pamilya. Bagamat pagdating sa pagiging leader, lalaki talaga ang disenyo ng Diyos na maging leader sa iglesia at sa pamilya, pero hindi ibig sabihin nito wala silang usefulness pagdating sa gospel. Dahil ang totoo niyan, minsan mas makapangyarihan ang mga nanay. Okay, ulitin ko, mas makapangyarihan ang impluensya ng mga nanay para yung mga anak na pinili ng Diyos ay maging Christian. Okay? So ito po yung pag-uusapan natin. At ang titignan nating halimbawa, yung halimbawa ng lola ni Timoteo, no? Na sinulatan niya po sa Pablo sa kanyang sulat sa Bagong Tipan. Halimbawa ng kanyang lola ng pangalan ay Lois at ang kanyang ina ng pangalan ay Eunice. So, ang mga buhay ng mga babaeng ito, parehong mga ina, parehong mga mami, ay ginamit ng Diyos para magpalaki ng wasto sa isang bata hanggang ang batang ito ay naging mananampalataya. Diba? Kita nyo? Pwedeng gamitin ng Diyos ang mga nanay. At sa Biblia, isa sa mga halimbawang pinakita at sinulat para sa atin na tularan ay ang halimbawa ng dalawang ina. Okay? So, dalawang bagay po yung gusto kong bigyan ng diin dito. Ang una ay ito. Mothers are intended to be great disciplers of their children. Ang mga ina ay sinadya ng Diyos na maging mahuhusay na mga tularan, no, ng mga anak nila sa pamilya. As we have learned sa ating pong Bible class, ang pagdi-disciple ay hindi lamang po para sa mga pastor o para sa mga leader ng iglesia. Ang bawat miyembro ng iglesia ay inaasahan na maging exemplary or excellent disciplers, tagapanguna o tularan ng mga miyembro ng iglesia. So ginagabayan natin at tinuturuan ng isa't isa sa iglesia, hindi lang sa pamamagitan ng pagiging tama ng ating mga sinasabi, kundi sa pamamagitan ng pagiging matuwid ng ating mga halimbawa. In fact, hindi po tayo nagsasalita, o hindi lang tayo nagtuturo sa pamamagitan ng ating pagsasalita, tayo rin po ay nagtuturo sa pamamagitan ng ating influensya o ng ating halimbawa. We can simply set godly examples, mabuhay ng wasto ayon sa sinasabi ng Biblia, at ang iba mapapansin yung iyong halimbawa at tutularan ang mga ito. So similarly, mothers can become efficient disciplers. Hindi lang po lalaki. No? Ang mga nanay, babae, ay pwedeng maging mahusay na tularan. No? O sabihin natin, disciplers. Tingnan niyo 2 Timothy chapter 1 verse 5. Sabi diyan, naaalala ko ang iyong tapat na pananampalataya na unang tinaglay ng iyong lola Loida at ng iyong inang si Eunice. Natitiyak ko nga sa iyo rin ang pananampalatayang ito. So dito sa talatang ito, ilang bagay yung gusto kong pansinin natin na pwede natin matutunan mula sa dalawang ina na ito na
pag sinundan natin ay magiging epektibong pamamaraan ng pagdi-disciple sa pamilya at maging sa loob ng iglesia. Ano po yan? Una, others can only imitate what they see in you. Others can only imitate what they see in you. So, yung iba, tutularan lamang nila kung ano yung nakikita nilang ginagawa mo. Yung ibang tao, sa bahay at sa loob ng church, tutularan lamang nila kung ano yung nakikita nila ginagawa mo. So Paul said na itong si Loida at si Eunice, pareho silang meron tinatawag na tapat na pananampalataya. Sa English, ang ginamit na term is sincere faith. Ano ibig sabihin itong sincere faith? Hindi peke yung kanilang pananampalataya. Yung pananampalataya na nakita ni Timoteo mula sa kanyang lola Loida at sa kanyang nanay na si Eunice ay mga totoong pananampalataya, genuine faith. So now, dapat maging malinaw tayo na kahit ang pananampalataya, katulad ng lahat ng bagay sa mundo na ito, pwedeng pekein. Alam niyo ba yun? Ang pananampalataya, katulad ng lahat ng bagay sa mundo na ito, pwedeng pekein. Diba? Napepeke ang pera, napepeke ang TV, napepeke ang computer, napepeke ang cellphone, napepeke ang damit. Lahat na pwedeng pekein sa mundo na ito. Pati pananampalataya, pwede din pong pekein. Ngayon ang tanong, paano natin malalaman kung ang pananampalataya ay totoo o hindi? Diba yun ang tanong? Paano natin malalaman kung yung pananampalataya ng isang tao, ng miyembro ng church ay totoo o hindi? Ang Panginoong Jesucristo nagbigay sa atin ng pinakamainam na paraan para malaman natin kung yung pananampalataya totoo o hindi. Doon sa John chapter 15 verse 5, ganito nakasulat. Sabi doon, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay namumunga ng sagana sapagkat hindi kayo makagagawa ng anuman kung kayo hiwalay sa akin. Ano daw po, ang mabisang paraan para mapatunayan natin ang pananampalataya ng isang tao ay totoo? Ano? Merong bunga. At hindi lang basta merong bunga, ang sabi po dito, merong bungang sagana. So napapatunayan pala ng pananampalataya na sinasabi ng isang tao ay totoo kung ito ay sinasamahan ng isang buhay na maraming bunga ng Christian faith. Nakikita lamang po ng mga tao na talagang Christian tayo kung nakikita nila sa atin yung mga characteristics ni Jesus. Ulitin ko po yan. Naniniwala ang mga tao sa paligid natin na tayo talaga ang Christian kung nakikita nila sa atin yung mga characteristics ni Jesus. Si Timoteo, naniwala siya at sinundan niya ang buhay ng kanyang lola at ng kanyang nanay dahil nakita niya na ang kanilang pananampalataya may bunga. Yung kanilang pananampalataya, totoo. Kaya hindi naging mahirap para kay Timoteo sa kanyang murang edad na sundan ang kanyang lola at ang kanyang ina. Ang kanilang pananampalataya ay hindi lang nagpapakita ng katotohanan ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng sinasabi ng kanilang mga bibig, kundi ang kanilang pananampalataya ay nagpapakita ng pagiging totoo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanilang buhay. Remember, as a disciple, our examples weigh more than our words. Ang ating pong halimbawa ay mas mabigat kaysa sa ating salita. Yung ating ginagawa ay mas pinaniniwalaan kaysa sa ating sinasabi. Okay, so others will only imitate what they see in us. Pangalawa, effective testimony can lead sinners to salvation. Okay, hello. Hello? Hello? Hello, sir. Yeah. Okay, so secondly, effective. Hello? Yeah. Hello? Effective testimony can lead sinners to salvation. Yung kung tamang mainam at mabisang patotoo ay nagdadala sa mga makasalanan sa kaligtasan.
sinabi sa atin ng texts na binasa natin sa Bagong Tipan, kung itong si Lola Loida at si Mami Eunice ay mahusay sa kanilang pagsasalita. Di ba? Walang sinabi na mahusay sila sa kanilang pagsasalita. Pero, mababasa natin mula sa ating texts na sila ay mabuting modelo ng Ebanghelyo. Mabuti silang huwaran ng Ebanghelyo. Sinabi sa atin ni Apostol Pablo na siya ay confident. Sinabi sa atin ni Apostol Pablo na siya ay mayroong matibay na paniniwala na yung tapat na pananampalataya ni Lois, yung ni Loida, sa Tagalog, at ni Eunice, ay na kay Timoteo rin naman. Yung pananampalataya na mayroon si Lois o Loida at Eunice ay na kay Timoteo din naman. Anong tinuturo sa atin yung sinabi ni Apostol Pablo dito? This teaches us that we don't have to be great in speaking to be useful in the kingdom of God. Hindi naman kailangan maging mahusay magsalita para maging effective sa gospel presentation. Kasi yung iba, ayaw nilang mag-evangelize kasi sabi na hindi ako magaling magsalita. Hindi ako magaling magpaliwanag. Totoo naman, aminin natin may mga tao na alam ko ano yung sasabihin dahil nasa isip nila, pero pag nakaharap na sila sa mga tao, ayaw nang lumabas sa bibig. Talagang mayroong mga tao hindi gifted when it comes to communication. May stage fright, o kaya naman nagiging nawawala yung nasa isip pagka ninervyos na. So hindi natin alam kung si Loida at si Eunice ay magaling magsalita, pero hindi naman kailangan maging magaling sa pagsasalita para kung maging mahusay na tagapangalat o discipler ng mga ibang tao na nasa paligid natin. I think nagkakaproblema po yung ating microphone. Hello? Okay. Okay na? So, our lives can speak louder and clearer than our words. Yung pong buhay natin ay mas malakas pagdating sa pagpapahayag ng katotohanan ng Ebanghelyo kaysa sa bibig natin. Ang halimbawa nakikita sa buhay natin ay mas paniniwalaan ng mga tao na nasa paligid natin kaysa sa sinasabi natin. Bakit madalas natin naririnig ito? Kasi madaling sabihin, pero madalas hindi naman ginagawa. Tama? Madaling sabihin, pero madalas ay mahirap gawin. Kaya kung ano yung ginagawa, yun ang mas pinaniniwalaan. Kasi nang nakikita ng mga tao na consistent sa buhay ng isang tao. Sa Matthew chapter 5 verse 16, ganito po nakasulat, sa gayon ding paraan ay paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Pansinin ninyo. Sinabi ng Panginoong Jesucristo dito, hayaan ninyo ang inyong ilaw ay magliwanag sa harapan ng mga tao. Ang inyong mga mabubuting gawa ay makita ng mga tao. Hindi sinabi ng Panginoon na hayaan nyo marinig ng mga taong malakas ninyong mga tinig para sila'y maniwala sa Diyos. Kundi ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, hayaan ninyo na ang inyong mga mabubuting gawa ay makita ng mga tao nang sa gayon, maniwala sila sa Diyos. Pakinggan niyo mabuti. Hindi sinabi ng Panginoon, lakasan niyo boses ninyo. Hindi sinabi ng Panginoon, galingan ninyo ang pagsasalita ninyo para maniwala yung mga tao na meron Diyos. Hindi, sabi niya, galingan ninyo yung paggawa ng mabuti. Para makita ng mga tao na mayroong Diyos at maniwala sila na meron kayong Diyos na pinananampalatayan. Now, if the godly lives of Loida and Eunice ay nag-akay kay Timoteo patungo sa pananampalataya, kaya din gawin ng Diyos yun sa inyo bilang mga ina. Diba? Kaya rin gamitin ng Diyos yung mga buhay ninyo para maakay yung inyong mga anak, yung inyong mga apo, yung inyong mga pamangkin, yung inyong mga manugang sa paanan ng Panginoong Jesucristo. At yan ay hindi lang totoo para sa mga ina. Yan ay totoo sa lahat ng tao na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Bago dumating yung taong 1934, meron na pong telebisyon. Kaya lang, ang telebisyon, bago dumating yung 1934, walang sound.
Okay? May TV, may nakikita sa TV, may napapanood, pero walang tunog. No? Ay may silent movie, no? Kaya naging sikat si Charlie Chaplin. No? Isa siya sa mga pinakamahusay na napapanood sa television pero walang tunog. Pagdating ng taong 1934 hanggang sa ngayon, mas masaya at mas masarap manood ng television sapagkat bukod sa meron kang nakikita, meron ka din naririnig. Di ba mas masarap manood sa TV pag kami nakikita ka? Tapos ngayon marami pang kulay. Tapos nakakamakinig ka. Tapos ngayon ang ganda pa ng tunog na lumalabas sa mga television. Talagang surround ang sound. Buong-buo yung mga bass. Alam niyo, ganun din po sa buhay natin. Ang buhay natin mas magiging epektibo, mas magiging magandang pakinggan, mas magandang sundan kung nakikita nila na magkatulad yung sinasabi natin sa ating ginagawa. Maganda yung buhay na kasangkapan ng Panginoon sa pagpapahayag ng Ebanghelyo kung yung ating sinasabi, pinapahayag na malinaw at tama ay sinasamahan ang halimbawa na mabuti. Tama? Okay, so bukod sa nakita natin na mga mothers ay dinisenyo ng Diyos na maging mahusay na discipler ng kanilang mga anak, nakikita lamang at sinusundan ng mga halimbawa na nasa buhay nila at nagiging epektibo ang patotoo para maging mananampalataya ang mga inaakay. So punta tayo sa ating pangalawang major point. Mothers are designed to be great preachers to their children. Ang mga ina ay dinisenyo upang maging mahusay na mga ngaral ng Ebanghelyo sa kanilang mga anak. Totoo na sa bagong tipan, inuutusan tayo na huwag hayaan ng mga kababaihan na tumayo sa pulpito para mag-preach sa iglesia. So tayo po bilang Reformed Church ay hindi po tayo naniniwala na dapat may mga pastora. Kapag tinuturo ng Biblia na ang pangunguna sa iglesia ay iniutos lamang para sa mga kalalakihan. Kaya ibig sabihin ito, pagdating sa pangangaral sa iglesia at pagtayo sa harapan, sa pulpito, ito'y nakalaan lamang para sa mga tinawag na kalalakihan. Pero hindi po ibig sabihin ito na ang mga kababaihan hindi na pwedeng mangaral. Politiko. Hindi po ibig sabihin ito na hindi na tinawag ang mga kababaihan o hindi dapat pinapahintulutan ng mga kababaihan na mangaral. Bakit? Sapagkat ang pangangaral o ang preaching ay hindi na lamang po nakakulong sa loob ng iglesia at nakalimita sa mga pastor. Nung po ang batang iglesia sa bagong tipan ay nagkawatak-watak o alam niyo yun, kumalat dahil pinahintulutan ng Diyos na sila ay usigin ng gobyerno dahil sa kanilang pananampalataya, ang pangangaral o yung tinatawag na preaching ay hindi na lamang po nangyayari sa loob ng iglesia. Doon sa Acts chapter 8 verse 4, ito po ang mababasa natin. Sabi doon, ang mga nagkawatak-watak na may naglakbay na ipinapahayag ang salita. Yung mga nagkawatak-watak, ibig sabihin, nung pinahintulutan ng Diyos na usigin ng church, umalis sila doon sa isang lokasyon at kumalat sila. Sabi diyan, nung sila kumalat, ipinapahayag ang salita ng Diyos. Hindi original, ang ibig sabihin nila nito, yung mga taong nagsipangalat at pumunta sa iba't ibang mga lugar ay nangaral ng Ebanghelyo. Ginamit sa original na salita, they preached the gospel as they scattered all over the place. Parang ganun ang ibig sabihin sa wikang Griego. Habang sila'y lumilipat ng lugar, sa bawat nayon na napupuntahan, sa bawat syudad na kanilang binibisita, nangangaral sila ng Ebanghelyo. Pansinin ninyo, nung nagsipangalat ang mga miyembro ng iglesia, hindi lang po pastor yung kumalat. Pag binasa mo yung Acts chapter 8, lahat ng miyembro ng iglesia, may mga ilang naiwan lamang doon sa Jerusalem, na tumagap ng mas maraming bugso ng persecution, pero marami nagsipangalat. Lahat ng miyembro ng church yun, hindi lang po pastor. Kaya nung sinabi dito na habang sila'y kumakalat, nangangaral sila, lahat ng miyembro na nagsipangalat, nangangaral ng Ebanghelyo kasama babae.
Ako ano yung ibig sabihin? We may not at all become preachers in the church, pero lahat tayo kasama mga babae, tinawag na mangaral ng Ebanghelyo. Hindi lamang po lalaki ang dapat mag-preach ng gospel. Lahat ng Christian na miyembro ng church dapat mag-preach ng gospel. At ito po yung ginawa ni Loida at ni Eunice, lola at ina ni Timoteo. Alam mo kung sino yung una nilang pinangaralan ng gospel? Si Timoteo. Yung batang si Timoteo. Pinangaralan ng lola at ng nanay niya, parehong babae. Nag-preach sila ng gospel, hindi sa church, kundi sa bahay. Hindi sa mga miyembro ng church, kundi sa anak at apo. Ang pangalan ay si Timoteo. So, tingnan natin yung mga magagandang halimbawa pagdating sa point na ito, ni Loida, na lola, at saka ni Eunice, na mother ni Timoteo. Dalawang bagay yung gusto kong i-highlight. Number one, God will bless the gospel truths we preach to save sinners. Okay, parang mali yata ito. Ito yata yung una. Pagbalik ko. We preach the gospel by sharing what it means to others. Pakipagbaliktad mo na lang. Ilipat mo itong number 2 sa number 1. Okay, so nagkamali ako sa paglagay sa PowerPoint. So yung unang point natin, we preach the gospel by sharing what it means to others. Yun yung 2 Timothy chapter 3 verse 14. Sabi dito, ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga bagay na natutuhan mo at matibay mong pinaniniwalaan. Yamang kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Dito, si Apostol Pablo, tinutukoy niya yung mga katotohanan ng Ebanghelyo na tinuro ni Loida at ni Eunice sa batang si Timoteo. Alam niyo, bakit mahalaga itong point na to? Kasi kung pag-aaralan natin yung historical background, pagdating sa New Testament time, yung pong mga kababaihan kasi hindi po sila pinayagan o hindi sila pinapayagan na mag-participate doon sa tinatawag na synagogue. Diba nababasa niyo sa New Testament may synagogue? Sino yung pangkaraniwang pumupunta sa sinagoga noong panahon ng bagong tipan? Diba si Jesus? Pagka-araw ng Sabat, si Jesus pumupunta sa synagogue. Pagdating sa panahon ng mga apostles, sino yung madalas na pumupunta sa synagogue pag Sabbath day? Si Paul, di ba? Kasi may missionary journey sa iba't ibang mga city. Ang ginagawa ni Apostol Pablo pag araw ng Sabat, doon siya pumupunta sa synagogue. Alam niyo sa synagogue, yung synagogue para po siyang Bible class natin. May Bible class tayo pag 2 p.m. So, yun po yung parang synagogue. Ito po yung Bible study time nila. At ang pinag-aaralan ng mga Hudyo sa sinagoga ay ang kasulatan. At pagka po nagko-convene ang synagogue, pagka po Sabbath day, pwede magsalita yung mga lalaki, pwede magtanong, pwede magbasa. Pero mga babae dapat tahimik lang. They can only sit down and listen. This means na nung panahon na ito, wala silang pantay na opportunity na matrain pagdating sa scriptures, katulad ng mga kalalakihan. Medyo mababa kasi ang tingin ng mga tao sa lipunan, lalo na ng mga Hudyo, sa mga kababaihan. Okay? Mababa. Kaya hindi sila kasama. Medyo deprived ang mga kababaihan sa panahon na yan. Pero alam nyo, bagamat hindi sila nag-enjoy ng equal training, equal rights with men ng panahon na yan sa synagogue, kung saan tinuturo ang ibig sabihin ng kasulatan. Hindi po ito naging hadlang para kay Loida at kay Eunice na turuan si Timoteo ng mga katotohanan mula sa kasulatan. Hindi nila kailangan ng training para gawin yun eh. Ulitin ko ha. Hindi nila kailangan ng training para lamang magturo ng ibig sabihin ng kasulatan. Bakit? All they have to do is to teach what they have learned in silence. Ang kailangan lang nila ay turuan ang mga bata sa kanilang mga pamilya ng mga natutunan nila kahit sila ay tahimik sa sinagoga. Marami tayong pwede matutunan dyan, di ba? Pag nasa church ang mga kababaihan, dapat mag-focus sa pag-aaral ng salita. Dahil ang importante ay nauunawaan natin kung anong ibig sabihin ng Ebanghelyo kasi pwede lamang nating ituro sa iba kung ano yung nauunawaan natin.
Tama ba? Pwede mo lang ituro kung ano yung naunawaan mo. Mahirap namang ituro mo yung isang bagay o mga bagay na hindi mo naman naiintindihan. Kaya hindi mo kailangan maging active sa iglesia o maging leader ng iglesia para lamang magturo ng gospel. Hindi. Dapat maging active listener ka lang. At matuto ka. Mag-focus ka. Dahil kung ano yung naiintindihan mo, yun lang naman ang pwede mong ituro sa iba. Tama? So kung tayong mga kababaihan ay tinawag din ng Diyos para mag-preach ng gospel sa ating mga pamilya, dapat alam mo ang ibig sabihin ng gospel. Si Loida at saka si Eunice, nag-preach lang sila kay Timoteo ng kung ano yung alam nila. At kung ano yung matindi nilang pinaniniwalaan patungkol sa gospel. At alam niyo ang ginawa ng Diyos? Binless ng Diyos kung ano yung kanilang tinuro para si Timoteo maging Christian. Imagine that. Diba? Hindi mo naman kailangan maging magaling. Hindi mo naman kailangan maging expert. Turo mo lang kung ano yung natutunan mo. At pagpapalagay ng Panginoon yun para maging Christian ang iba. Pangalawa, ayan. No? Buti na i-correct na. God will bless the gospel truths we preach to save sinners. Tingnan niyo po yung verse 15 ng 2 Timothy chapter 3. Sabi diyan, mula pa sa iyong pagkabata ay alam mo na ang banal na kasulatan na nagbigay sa iyo ng karunungan upang matutuhan ang kaligtasang makakamit sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Gusto ko pang pansinin niyo to. Na ang katotohanan ng Ebanghelyo o ang katotohanan ng kasulatan ang ginamit ng Diyos para si Timoteo maging Christian, hindi si Loida, hindi si Eunice. Ulitin ko yan, ha? Ang ginamit ng Diyos na kasangkapan para si Timoteo ay maging Christian, hindi si Loida, hindi si Eunice, kundi yung kasulatan na kanilang ipinangaral sa kanya. This clearly teaches us that we are mere instruments in the hands of God to save the elect. Inakaman o hindi, tayo kasangkapan lang ng Diyos para yung mga hiniran niya ay maligtas at maging mananampalataya. Para maging epektibong instrumento, ang kailangan gawin natin ay sabihin kung ano yung totoo. Ayon sa Ebanghelyo at bahala na ang Diyos kung paano niya gagamitin yung mga katotohanan na yan. Hindi naman importante na makita natin agad kung sino yung maliligtas. Minsan, maraming taon ang lilipas bago ang isang pinili ng Diyos ay manampalatayang magsisi. Di ba, meron ng mga kilala na pastor, patay na rin po ito, nasa langit na kasama ng Panginoon. Nung po siya'y nabubuhay, nangangaral siya ng Ebanghelyo sa kanyang mga anak. Pero nakakalungkot yung mga anak niya ng panahon na yun, naging atheist. Tatay nila pastor, tapos hindi sila naniniwala na may Diyos, yung mga anak. Pero nangaral pa rin yung kanilang tatay hanggang sa ito ay ma-diagnose, no, na mayroong isang karamdamang nakamamatay at humantong na sa kamatay. Pero alam nyo, yung kanyang pagpapagal, yung kanyang pangangaral ng Ebanghelyo, yung kanyang pagsasalita ng katotohanan, hindi nawala ng saysay. Kasi nung panahon ng kanyang funeral service, nag-testimony yung mga naging Christian sila. So hindi po nawawala ng saysay kasi ginagamit ng Diyos ang ating halimbawa at ang ating mga salita ng katotohanan patungkol sa Ebanghelyo para magligtas siya. Tandaan natin, ang Ebanghelyo, mensahe ng Diyos yan. Hindi po natin mensahe yan. So, ang trabaho lang po natin, ipangaral yan sa iba. No? At bahala na po ang Diyos na gumawa ng paraan para yung pinangaral natin na Ebanghelyo ay maging paraan para yung mga nakarinig maging Christian. Sabi dito, isa pang bagay na dapat nating pansinin at samantalahin. Si Loida at si Eunice, ginamit nila yung kanilang pinaka-best opportunity na i-share yung gospel kay Timoteo. Ano sabi niya sa verse 15? Mula pa sa iyong pagkabata ay alam mo na ang banal na kasulatan. Mula pa ng bata. Sabi pa nga sa ibang translation, from infancy. We have already learned the scriptures. Ang mga nanay, madalas pagdating sa church dapat tahimik.
hindi dapat magsasalita, hindi dapat tumatayo para mamuna. But they can be very useful at home. Very useful at home. Pwede nilang palakihin ang kanilang mga anak sa Ebanghelyo. Pwede po ninyong palakihin ang inyong mga anak sa Ebanghelyo. Sana huwag naman dumating sa panahon na pinalaki natin yung ating mga anak sa hinanakit, pagtatampo, o kaya pagre-rebelde. Dapat palakihin natin yung ating mga anak sa Ebanghelyo. It is during the most critical years of Timothy's development that he was exposed to the gospel truths. Nung bata pa lang si Timoteo, hanggang siya'y lumalaki, doon siya na-expose sa gospel. Kasi doon siya tinuturuan ng lola niya. At saka ng nanay niya. Siguro habang kumakain, nag-uusap din sila tungkol sa kasulatan. Siguro habang nakahiga si batang Timoteo at inihanda para sa pagtulog, ikinukwentuhan patungkol sa mga kwento sa lumang tipan. Kwento patungkol sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, ng propeta Isaias, ng propeta Ezekiel, ng propeta Elijah, ng Haring David, at marami pang iba. Kinukwento sa kanya hanggang makatulog siya. At ginamit ng Diyos yung mga pagkakataon na yun para masabing si Timoteo ay lumaki na pinapakinggan ang pangangaral ng Ebanghelyo sa kanya sa loob ng tahanan. Hindi niya naman kailangan pumunta sa church para marinig yung gospel. Nandun pa lang sa loob ng tahanan, naririnig niya na bakit? Sino nagpipreach sa kanya? Yung lola niya, tsaka yung nanay niya. Kailangan ba natin papuntahin yung pastor sa bahay ninyo para mangaral ng gospel sa mga anak ninyo? Ang inuutusan ng Biblia na maging pastor sa mga tahanan, yung mga magulang, tatay. Kung wala yung tatay dahil nasa trabaho yung nanay. No? Kung yung busy yung nanay na nagluluto yung lola. Ayan ang mga inuutusan ng Diyos na maging pastor na nangangaral ng Ebanghelyo sa loob ng pamilya. Hindi lang nasanay si Timoteo na naririnig niya yung gospel na tinuturo sa kanya. Nasanay din si Timoteo na nakikita sa halimbawa ng kanyang lola at saka ng kanyang nanay yung katotohanan ng Ebanghelyo. Dapat pinagsasama natin yung tama yung sinasabi natin doon sa tama yung ginagawa natin. Ang pipiliin kasi ng bata, yung ginagawa. Kasi, yun ang nakikita. Alam mo ba? Ba't nagugulat yung ibang mga magulang? Ba't yung anak nila marunong magmura? Diba? Dahil nakikita nila, kung di man sa loob ng pamilya nila, doon sa mga kapitbahay nila, naririnig, nakikita, na nagmumura. Tandaan natin, no, yung mga batang maliliit na katulad niyang si Zion, no, yung mga bata natin dito, yung critical na pagkakataon na madali silang maniwala. Saan nakikita nila? Hindi lang doon sa naririnig nila. So, dapat magkasama. Diba? So, ito pong si Loida at si Eunice, ginamit nila yung kanilang tahanan para mag-preach ng gospel. At pinagpala ng Panginoon yun, si Timoteo, nung siya'y lumaki, naging Christian siya. At alam nyo, nung naging Christian si Timoteo, naging protege siya ni Pablo. And later on in his life, di ba, si Timoteo, iniwanan ni Apostol Pablo sa isang lungsod na ang pangalan ay Efeso, at siya po yung naging pastor ng iglesia sa Efeso. Babasa natin yung sulat niya Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Diba? Later on, yung naging pastor po doon, the young Timothy. Gusto kong tapusin ang ating pag-aaral ngayong hapon sa mga salitang ito. Mothers, mga ina na nandito, please don't underestimate your role in the church and in the family. Huwag niyong maliitin ang inyong papel sa loob ng iglesia at sa loob ng inyong pamilya. Pwede kayong gamitin ng Diyos na susi para madala ang inyong mga anak sa kaharian ng Diyos. Ulitin yan, pwede mga nanay natin dito ang gamitin ng Diyos na maging susi para ang mga anak ninyo ay madala sa kaharian ng Diyos. So, ano dapat natin gawin? Gamitin ang ating buhay upang maging great discipler at
great preacher ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. You will never know when God will bless your efforts with the salvation of His elect. Pero sooner or later, makikita ninyo ang bunga sa pamamagitan ng pagliligtas ng Diyos sa inyong mga anak at mahal sa buhay sa loob ng inyong pamilya. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, nagpapasalamat po kami para sa aming mga ina, aming pong ino-honor sa araw na ito. Gusto po namin, Panginoon, na makita ang marami pang mga Lola Loida at Mami Eunice sa aming iglesia at sa aming mga tahanan. Sila ng mga tinawag mo upang maging great disciples and preachers of the gospel sa kanilang mga anak. Ipangaral lamang kung anong totoong nakikita sa buhay at gawing epektibong modelo ng Ebanghelyo. Pagpalain ng mga salitang nakikita sa pamamagitan ng gawa, hindi lang naririnig sa tainga. At ito ay maging paraan para ang aming mga mahal na anak ay maging mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Hindi lang po ito maging halimbawa na dapat sundan ng mga ina na nandito, kundi halimbawa na dapat sundan ng lahat, maging lalaki man o ama ng aming iglesia o tahanan. Tulungan mo kaming maging great disciples. Tulungan mo kaming maging effective preachers ng gospel. At madala sa paanan ng Panginoong Jesucristo ang mga mahal naming anak, apo, pamangkin, manugang, mga mahal sa buhay, na kasama namin sa pamilya. Dalangin namin maging Christian sila. At kami ang isa sa mga gamitin mong instrumento para sila po ay maging born again. Palayan niyo po ang mga katotohanan na ito. Palayan niyo ang aming mga ina. Dalangin namin ang lahat na ito sa pangalan ng Jesus naming Panginoon. Amen.